Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, sa mga bagong pasok, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Talking Toshi Sports, mga kababayan. Alright, simulan na natin ang ating usapan tungkol dito sa nalalapit ng pagtatapos. Mga 2 to 3 games na lang po ang nalalabi bago magtapos itong elimination round, elimination phase, okay, ng 2025 PBA Philippine Cup. Katulad ng akin nabanggit na noong mga nakarang araw, buo na po yung top 8, no? Nakaiba itong senaryong ito dahil this early pa lang, kitang-kita na, nabuo na yung top 8. Di ba katulad ng mga nakaraang mga conferences at mga seasons, talagang nagkakaroon pa ng komplikasyon, nagkakaroon pa ng tablahan sa number 8 spot, ano? Kaya, ito kakaiba, mabilis. Okay? Malayong-malayo yung number 8 dun sa number 9. Okay? Kaya naman, nakompleto na ng nakompleto na yung cast, ano? Nung linggo actually yan, nung natalo ang Northport. May pag-asa pa sana ang Northport, kaya lang natalo na sila. So hindi na aabutin yung nung record nila yung at least 6-5, ano? 6-5 ang record para makapasok ka sa playoffs. Anyway, pag-usapan natin ang bawat team, no? Bawat team na papasok dito sa playoffs, ano? Okay, 8, no? Alright, bigyan lang natin ng konting analysis, okay? With reference sa pagiging number 1, the possibility of being number 1. Again, ito sasabihin natin, possibility pa lang. Kasi hindi pa talaga buo. I mean, hindi pa po final yung placings ng mga nung top 8, no? Final placings nila hindi pa po established. Okay, so hanggang sa kaduluduluhan last game ng ating elimination round, doon pa lang natin malalaman. Siguro mga last 2 games or last playing date, doon pa lang natin siguro malalaman kung sino yung numbers 1 to 8. Okay? So, pero ngayon, buo na yung top 8, ano? Pero, ito, again, sasabihin ko po sa inyo na with reference, no, na possibility na mag number 1 or mag top spot or maka top 4 man lang yung team na i-discuss natin. Okay? Hindi natin sinasabi na automatic number 1 ka na or top 4 ka na or may twice to beat advantage ka na. Okay? Big possibility with reference sa possibility na mag number 1 or makapasok ka sa top 4 na may twice to beat advantage. Okay? So, disclaimer lang po yan, ha? No? Okay. Alright. So, mga possibilities pa lang po tayo, mga bayan. Unahin natin ang Magnolia. Ang Magnolia, for them to retain number 1, they should both win their games against NLEX and TNT para maging 9-2 sila. Kasi pag ang nag 9-2 ka na at matalo yung mga teams na nasa ibaba mo, solo spot ka sa taas. 9-2. Ay kailangan lang ang Magnolia maipanalo nila yung dalawang nalalabi nilang laro versus NLEX and TNT. Ngayon, pwede rin sila mag 8-3, okay? At magkaroon ng tablahan, okay? Pag ganun naging scenario ng Magnolia, medyo delikado sila. Bakit? Dahil nakaharang po sa dadaanan ng Magnolia itong NLEX at TNT. Okay, either TNT or NLEX ang magiging hadlang sa Magnolia. Kasi ang isa sa mga laro, actually last 2 games na Magnolia, NLEX saka TNT. So, manalo ang isa dyan, hadlang para sa Magnolia, no? Ngayon, pagka 7-4, matalo ang Magnolia ng 2 beses, wow, bababa pa sila. Bababa pa ng 7-4 yung kanilang record, no? So, abangan na lang natin kung saan sila hihimpil pagka sila ay bumagsak sa 7-4 kung sakaling matalo silang 2 beses, ano? Ngayon sa NLEX naman, okay, maipanalo nila yung last 2 games nila.
Okay, last 2 games sila para mag 9-2 sila. Okay? At mag-hope sila. Umasa sila na at least isang talo galing sa San Miguel Beer. Bakit po? Kasi pwede pa silang abutin ng San Miguel eh. Ang San Miguel ngayon ay 6-2. Pag naipanalo ng San Miguel yung tatlo nilang games, 9-2 rin sila. Okay? Bakit? Bakit ayaw nila ng San Miguel? Okay? Kailangan nilang ipanalangin na matalo ang San Miguel kahit isang beses lang para 8-3, hindi sila 9-2. Once kasi na mag 9-2 ang San Miguel, NLEX 9-2, tabla sila. Bakit? Tinalo kasi ng San Miguel ang NLEX. Pag sa ganon, talo ang NLEX doon pagdating sa quotient. Or winner over the other lang ang mangyayari. Okay? Matalo sila pareho, matalo pareho ang NLEX sa kanilang huling dalawang laro. 7-4 din sila laglag. So titingnan pa rin natin kung saan sila malalagay pag 7-4 sila. San Miguel Beermen, tatlo ang maipanalo nila, 9-2 sila. Okay? At kung sakaling magkakaroon ng tablahan, okay, kailangan makatabla nila NLEX at hindi Magnolia. Okay? Kung magkakatablahan man sa 8-3. Okay? Again, sa San Miguel, kung magkakaroon, pwede sila mag 9-2, pero kung 8-3 magkakatablahan sila, NLEX sana ang makatabla nila at wag na sumali ang Magnolia. Or wag Magnolia ang makatabla nila, if ever. Kasi bakit? Tinalo sila ng Magnolia eh. Ang NLEX, tinalo na San Miguel ang NLEX. Okay? So, wag Magnolia. Okay? Yun ang hiling ng San Miguel Beermen kung magkakaroon man ng tablahan sa 8-3. Okay? Kasi may possibility na 3-way tie sa 8-3, So, quotient ang mag-a-apply. Alright? So, yan. Sa Ginebra naman, okay, up to 8-3 na lang ang pwede nilang abutin. Ang pinakamataas na record na makukuha nila. Dapat maipanalo nila ang last 2 games sila. Pero ang possibility, merong malaking possibility na hindi na sila mag-top 1. Pwede pa siguro mag-top 4, Pero top 1, kahit magkatablahan sa 8-3, hindi na sila magta-top 1, Dahil malaki ang lamang ng San Miguel Beer sa kanila. Okay? Kung magkakaroon man ng tablahan 8-3, kakainin lang ng lamang ng San Miguel yung mga, kung may panalo man ng Ginebra doon sa mga katabla nilang Magnolia, NLEX sa taas. Okay? So, malaki kasi tambak sila sa San Miguel eh. So, pagdating sa quotient, siguro hindi pa natin nako-compute, pero ang tinitingnan natin na scenario dyan sa lamangan, malaki ang lamang ng San Miguel over Barangay Ginebra kung magkakaroon man ng tablahan sa 8-3 kasama ang San Miguel. Okay? So, good for siguro to mga pwede huling kabit to 4 kung magkakaroon man ng tablahan, wag lang ang San Miguel na makatabla nila or masama ang San Miguel sa tablahan. 4 or 5 pwede to. Okay? Ang rain or shine, pareho lang sila ng kapalaran ng Barangay Ginebra. Win their last 3 games, kaya lang wag sila magkakaroon ng tablahan. Bakit? Talo sila pagdating sa quotient. Okay? Magiging burado lang, magiging 0 lang ang quotient nila, Pagka nagkaroon ng tablahan sa 8-3, okay? Burado lang ang lamang ng rain or shine over Magnolia. Okay, dahil natalo naman sila sa NLEX ng parehong kalamangan. Okay? So, baliwala lang ang yung kanilang lamang sa Magnolia over talo nila over NLEX. So, wag mo na naisin kung ikaw ang rain or shine, wag mong na naisin na magkaroon ka pa ng katabla sa 8-3. Okay? Yan. Ngayon sa TNT, up to 8-3 rin ang kanilang record. Last 3 games dapat maipanalo nila ay must win over Barangay Ginebra and Magnolia. Okay? Wag sasali dapat ang NLEX sa tablahan dahil tambak sila sa NLEX. Okay? So, una-una kailangan maipanalo nila yung Ginebra Magnolia games nila.
Okay? So, ano na yun, ano? Malaking boost na sa kanila yon, 7-3 sila kung sakali, ano? At syempre, may panalo nila dapat yung laro nila against Blackwater. Okay? Yan. So, pagka nangyari, 8-3, Gene Magnolia, panalo. So, medyo mababawasan ka na ng, ng hadlang sa dadaanan mo. Okay? Huwag lang sasali nga ang NLEX sa tablahan. Kasi tablado sila, tambak sila doon nung elimination round. Okay? So, yan. Sa, tablahan sa 8-3, Talagang yung 8-3 na yan. Tablahan, huwag sasali ang NLEX. Babayaan mo ng NLEX mag-end 9-2. Okay? Sabi ng TNT. Kasi lugi tayo dyan. Okay? Kakainin lang yung lamang natin kung manalo man tayo sa Ginebra at saka sa Magnolia. Okay? Converge. Ang Converge, isang game na lang nalalabi, San Miguel Beer ang kalaban. 7-4 ang pwede nilang mataas na maabot. Kaya sobrang mahihirapan na sila maka-top spot maging sa top 4, no? Dahil, sa top 4 siguro huling kabit, pero wala sa kanilang mga kamay ang kanilang kapalaran, Dahil hadlang sa kanila, sa kanilang dadaanan ng Magnolia, NLEX at saka Ginebra, yung tatlong nandoon sa taas nila sa taas nila. O yung mga nakakataas na team sa kanila, Magnolia, NLEX, and Ginebra, okay? Malaking hadlang sa kanila yan, Okay. Panalo ang Magnolia, panalo NLEX over Converge. Okay? Malaki ang lamang ng Ginebra. Okay? Nung naglaban ng Converge at saka Ginebra. So, talong-talo sila rito. Okay? So, medyo sobrang mahihirapan sila pagdating sa makaabot sa top 4, Ito good, nakikita ko to, good for 6, 7, and 8 place na. So, 7-4 medyo malabo-labo. Ito yung sa bandang baba na to, At syempre, ang Meralco, done deal na yan. 6-5 na sila. Good for 6, 7, or 8 place. So, either makatabla nila ang Converge or maungusan sila ng Converge. Kung mapanalo ng Converge ang last game nila against San Miguel Beer. Okay? So, yan mga kababayan ng mga possible placing scenarios. Again, this is possible, Kasi marami pang pwedeng mangyari. Malayo-layo pa. Okay? At makikita natin na malinaw na yan. Palinaw ng palinaw yan habang umuusad at natatapos na ang elimination phase ng ating torneo sa Philippine Cup. Okay? So, yan po muna. Hanggang dyan na po muna mga kababayan ng ating updates, analysis. Okay? Patuloy po ninyo tutukan ng ating mga videos sa Talking Toshi TV. Okay? Talking Toshi Sports, I should say. Okay? Sa mga bagong pasok, huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At i-like and follow na rin po ninyo ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.